Real soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No,
we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang Oras mula sa Tagaytay hanggang sa Star City dito sa Pasay City. Meron na tayong 13 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Isang napakagandang umaga ho ng araw ng linggo. Ngayon ay 29 na ho tayo ng buwan ng Marso, taong 2025. Abay 2 araw na lamang ho ay buwan na ho ng Abril. Buwan na ho ng Abril. Napakabilis ng panahon Ang dating kailangan mong mag-jacket kailan lamang yon. Itong kalagitnaan ng buwan ng kahit itong hanggang first week ng buwan ng Marso, medyo malamig-lamig pa. Ngayon ho'y mainit na ho ang panahon. Siyempre, dito sa Pilipinas, panahon ho ngayon, tag-init. At ang mainit-init ang kalagayan ho sa ngayon. Nadaan ho ako sa iba't ibang mga bus station. Diyan ho sa kahabaan ng EDSA, partikular na diyan ho sa may bahagi po ng Cubao.
dyan ho sa Cubao, Quezon City. Abe, talagang may holiday rush nang tinatawag, ano ha? Dahil sa... Ayan, ano ba nangyari din eh? Dahil ho dun sa yung mga istasyon ho ng iba't ibang mga bus company. Kaya kalain ho ninyo nagdadagsaan na at this early ngayong umagang ito. Lalo na yung mga malalayong lugar na daanan ko po yung DLTV bus. DLTV saka yung Ceres bus. Kuya Edniel Parosa na mukhang enjoy na enjoy pa kagabi. Ay tama pa ng serbesa negra. Yun ho yung nagsisikip marami-rami na ho yung mga kababayan nating ikangay nasa mga bus station ngayong oras na ito. Yung binabanggit ko yung DLTV at maging yung Ceres bus. Ito kasing mga dalawang bus company na to, lalo na yung Ceres. Ito yung merong pinakamalalayong mga biyahe po. Yung iba nga, naabot pa ng yung ibang destinasyon nito, ibang ruta nito, ibang siniservisyoan ho nito, umaabot pa ho hanggang dun sa sinlayo ho ng dun sa Mindanao, sa Visayas, mga malalayong lugar sa Visayas at Mindanao region, hanggang ho sa Davao yung Ceres naghahatid ho ng mga pasahero, maging yung DLTV. Kaya marami-rami na ho yung mga pasahero po ngayon. Yung iba araw ngayon ng Linggo, sa araw ng bukas, Lunes Santo na ho. Simana na. Lunes Santo, yung iba hindi na ho papasok, although tayo ho rito sa mga nasa industriya ho ng pagbabalita, industriya ng media, karamihan nagtatapos ho yung ating pagbo-broadcast at pagtigil broadcast ng ilang araw. Sa araw pa ho yan ng Miyerkules ng gabi. Kalamitan ho ganun. At sinasamantala ho ng mga network, iba't ibang mga television at radio network, yun hong magsagawa ho ng kanilang tinatawag na ngayong yearly maintenance. Yung pagsasaayos ho ng ating mga equipment. Kaya yung atin hong mga engineers, kung yung iba nag-uuwian, busy ho yung mga engineers ho ng iba't ibang mga radio at television station kapag kaganitong mga panahon. Simanang-simana, Santa na ho. Hindi lamang yung ating panahon, hindi lamang yung init ng panahon, kundi yung init ng ulo ng ating mga kababayan. Sana hindi naman naghahatid talaga ng literal na init ng ulo. Yun hong epekto, pagsipa ng mahal na presyo ng produktong petrolyo. Mahal na ho lahat. Talagang lahat ng mga nagpo-post sa iba't ibang mga social media, lalo na ho sa Facebook. And makikita ho ninyo yung ating mga kababayan, yung kanilang pag-alma. Yung kanilang mga hinaing. Yung pag-alma, wala na tayong magagawa. Wala tayong magagawa in the sense na ito hong epekto ho ng pagtama, sipa ng mataas na presyo na produktong petrolyo. Ang epekto ho'y hindi lamang ho dito ho sa Pilipinas. Yan ho ang tatandaan ho ninyo. Lahat tayong umaalma. Yung kapalaran ho natin ngayon ay hindi lamang ho kapalaran ng mga Pilipino, kundi yan ho talaga. Yan ho yung dapat ho nating suungin. Tayong mga tao na nakatira sa mundong ito. Dahil ang tama ho ng mahal na gasolina ay sa buong mundo. Lahat ho tayo ay dependent ho sa fossil fuel. Sa produktong petrolyo. Meron bang hindi ho gumagamit ng ganyan? Marami na ho nagsasabi na sila ay gumagamit ho. Meron na silang mga ginagamit na solar, yung bubungan ng kanilang mga bahay
nila nang na-transform sa pamamagitan ho ng mga yero o mga bubungan na nagpuproduce ho ng kuryente. Pero gaano ho kaliit ho naman yun kumpara dun sa pangangailangan ho natin. Kung sa bahay siguro, maring sabihin 100%. At yung iba nga, dual nakakabit na dun sa electric company o electric cooperative. Tapos nagpo-produce yan ng sarili niyang ikangay kuryente. At yung nasosobra niya at hindi niya nagagamit ay ibinebenta ho niya doon po sa power distributor. Kung anumang electric cooperatives o electric companies ang nagsusupply o supplier niya ng kuryente. Pero gaano kaliit nga lang ba naman ho yun? Kaya wala to tayo apektado ho niyan. Kahapon ako nasa aming mahal na lalawigan, dyan sa lalawigan ho ng Tarlac, sa Central Luzon. At ako'y nanonood ho ng international media organizations, international news. Meron ng isang portion ho doon nag-report ang kanyang binabanggit yung biyahe daw ng Australia at ibang bansa, papunta sa ibang bansa. Ang binanggit yata niya Australia to UK, ibang mga bansa sa United Kingdom. Nagtaas daw ho. Nagtaas ng 80%. At yung iba pa ay binabanggit ho ng kwan. Sa ano ko napanood yun dahil palipat-lipat ho ako sa international media news organization. Sa Al Jazeera at sa BBC. Sa BBC ko po napanood ang binabalita. From 80%, nagtaas daw yung pamasahe sa aviation, sa aeroplano. 80% up to 200% para. Ayan, nakita ho ninyo. Yun ang binabanggit ko ho na yung negatibong epekto ay hindi lamang ho dito sa ating bansa. Hindi lamang ho tayong mga Pilipinong nagre-reklamo. Lahat ho ng mga tao sa buong mundo ay talagang apektado. At hindi pa ho yun. Abang sa susunod na mga panahon, sa susunod na mga araw, habang hindi ho tumitigil yung gyera, dahil hindi pa literal na hindi pa naman ho tumitigil parang si Uncle Donald Trump lang ho yata nagsasabi na meron daw siyang isinasagawang pakikipagpulong daw. Ang sabi ng Iran mukhang siya lang yata ang nakikipagpulong sa sarili niya. Habang nagtatagal ho at tumatagal yun hong bakbakan, yung gyera ho dyan, at habang lumalawak, dahil marami na rin hong ilang mga bansa pang nasasangkot o sumasama, binobomba, hindi ho titigil. Yun hong ating problema pagdating ho sa mga bilihin. Ngayon medyo hindi pa masyado sa bilihin, although ang baboy ay halos baka posible daw na umabot ng 500 piso ang kada kilo. At syempre nandyan pa yung epekto ng iba pang mga produktong agrikultura. Hindi lamang ho dyan natitigil. Talagang sa susunod na mga panahon ay mararamdaman pa rin ho natin yan. Hindi lamang ho ang mga Pilipino, kundi ang sangkatauhan. Mega Balita Linggo. Minutos na ho makalipas ang ika-6 ng umaga at narito na ho yung ilan sa mga balitang sinubaybayan ng DZRH sa nakalipas na 24 oras. Tiniyak ho ng pamahalaang Pilipinas ang sapat na supply ng diesel sa bansa matapos makumpirmang mahigit 165 milyong litro ng inangkat o inaangkat na langis. Ayon sa Department of Energy, umabot na sa 165,678,000 na litro, katumbas ng higit sa 1 milyong bariles ng diesel. Ang sabi ng DOE na order na raw. Una nang dumating noong Marso 26 ang unang shipment na may 22.578 milyong litro ng diesel.
habang natitirang kargamento inasang darating naman sa susunod na linggo ng Abril. Wala ngang kakulangan pero ang presyo naman ay labis-labis. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, nararapat na ang magpatupad ng price control ang gobyerno para maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa panayam ng Special on Saturday, sinabi ni economist Emmanuel Leyco na makatutulong ang price control sa ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng krisis sa langis. Pero para kay Leyco, hindi ito mapatutupad ng pamahalaan hanggat hindi nagdideklara ng National State of Emergency imbes na National Emergency on Energy. Mega Balita Linggo. 26 minutos makalipas ang 6 ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Samahan po ninyo hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Mega Balita Linggo. Kinontra ng isang ekonomista ang mga komentaryong may makatutulong sa mayaman o mas makatutulong sa mayaman ang suspensyon ng excise tax sa langis. Sabi sa DZRH ni Professor Emmanuel Leyco, milyon ang makikinabang kapag tinanggal ang dagdag na buwis lalo na sa krudo. Bukod kasi sa mga nasa transport sector, na ipapasa rin naman ang mahal na petrolyo pagdating sa pasahe at presyo ng bilihin. Masakit marinig yung sinasabi na pagka tinanggal ang excise tax, ang makikinabang lang ay ang mga mayayaman. Hindi po totoo yan. Milyon-milyon ang makikinabang pagka tinanggal po ang excise tax. At yan po ay dapat panimulang hakbang lamang ng pamahalaan para maibsan ang dinadalang bigat ng mga mamamayan. Una nang tinawag ni dating NEDA Secretary Winnie Monsod na istupido ang suspensyon o ang suwestyong suspendihin ng excise tax. Sa wala na academic note, sinabi naman ng kinomistang si Giancarlo Punong Bayan na baka mas makatitipid pa ang may kaya sa naturang akbangin dahil sila ang mas nagbabayad ng buwis kaysa ang mahihirap. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, hinikayat naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang publiko na tangkilikin ang mga kadiwa store sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis at bilihin. Ayon sa kagawaran, may kadiwa sa 784 na mga lokalidad sa bansa kung saan mas mura ang mga produktong direktang galing sa mga magsasaka. Inutusan din ng ahensya mga LGUs na magbukas ng mas maraming kadiwa center sa kanilang mga nasasakupan para mas madaling maabot ng mga consumer. Layunin nitong siguraduhin na may sapat at abot kayang pagkain ng bawat pamilyang Pilipino sa gitna ng nararanasang global energy crisis. Mega Balita Linggo. 29 na minuto makalipas ang 6 ng umaga, naganda na ng inisyal na standby fund na 1.2 bilyong piso ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang maapektuhan ng krisis sa langis. Ayon sa DOLE, gagamitin ang pondong ito sa kanilang mga flagship programs tulad ng TUPAD at Integrated Livelihood Project para sa mga displaced workers. Habang na ito'y sunod sa pagdeklara ng State of National Emergency para matugunan ang peligrong dala ng gulo sa global energy supply. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa iba pang ahensya para sa emergency employment at tulong sa mga repatriated OFWs na uuwi ng Pilipinas. Mega Balita Linggo. Eksakto yung punto, 30 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time check. Maulan man, no
Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white cookies. White rose papaya, wow, white cookies. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending
Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa Deezer H TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan, binigyan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Special Permit ang 1,277 pampasaherong mga bus sa buong bansa bilang paghanda sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, mas maraming commuter ang inaasahang bibiyahe ngayong taon dahil sa pagtaas sa presyo ng langis. Ang ibig sabihin mas marami ang gagamit ng mga public transport kaysa yung magdala ng mga sasakyan o sariling sasakyan. Sabi ni Attorney Mendoza, ani ay mas pinipili ngayon ng mga mamamayan na mag-commute. Yun na nga, kaysa bumiyahe gamit ang sarili nilang mga sasakyan. Kaugnay nito inatasan na ni Mendoza ang kanilang mga regional directors na pangunahan ng pagsasagawa ng roadworthiness inspection ng mga bibiyahing bus para matiyak ang kaligtasan ng mga commuter. Alam po ninyo, linggo-linggo ako bumibiyahe po sumasakay ho ako ng public transport. Pauwi ho dyan sa Central Luzon. Ano tong sinabi ng Pangulo nung nakarang linggo na binabawi niya yung unang inanunsyo ng DOTR LTFRB na pagtataas ho dun sa singil sa pasahe ng jeepney, ng bus, TNVS, ng
mga modern jeepneys, lahat ay binawi ng Pangulo. Although nagdeklara na ang Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Maganda naman ho yun. Malaking tulong ho dun sa ating mga kababayan ho yun. Lalo na ho yung mga gumagamit ng public transport katulad ko. Di mababawasan ng kahit papano yung gastusin. Pero alam ho ba ninyo, nitong taon ho na ito lang, etong taon na to, ngayon Marso na, no? Marso 29 na. Di magtatatlong buwan na ho ang 2026. Alam mo ba ninyo, 2 beses o 2 beses na akong nagtataas ang pasahe po sa bus? At ang huli ho, at ang huli ngayon lang, nung sinabi ng Pangulo ho nung sinabi ng Presidente na binabawi niya yung unang idiniklara ng DOTR LTFRB, dinifer. Hindi mo na ipatutupad dahil mas kailangan daw ng ating mga kababayan ang tulong na maibsan yung mga gastusing bumabalikat sa bawat ordinaryong mamayang Pilipino sa bawat araw na gastusin ng bawat pamilya. Bakit nagtaso ngayon? Attorney Vigor Mendoza, nagkausap po kami ni Attorney Vigor Mendoza, isinumbong ko sa kanya, hindi naman isinumbong, kundi hindi naman actually yun yung objective kung bakit kami ng iba pang mga reporter ang nagpunta sa kanya noong February 20. Noong February 20 lang, may git isang buwan nang nakalilipas. Ipinarating ko sa kanya, bakit ka ako, bago pa yung announcement na magtataas pasahe dahil nga dun sa mataas na presyo ng produktong petrolyo bunsod ng digmaan dyan ho sa gitnang silangan. Sabi ko, Attorney, bakit hindi ba ninyo ako na monitor na ang mga bus company ho nagtaas po ng ng 6 hanggang 7 piso. 6 to 7 pesos, sabi ko sa kanya noong February 20. Anong bus company yan? Sabi sa akin ni Attorney Mendoza, kasama ko yung iba pang mga reporter dahil may nililinaw lang kami ng mga panahon na yun. Wala pa yung bakbakan ng Israel, US kontra Iran. Sabi niya, sige, alamin ko. Attorney Mendoza, hindi mo pa nga nalalaman Hindi pa nga namin nalalaman ang sagot. Nagtaas na naman humuli. Ngayon ay nagtaas ho magmula nung Biyernes, kasi Biyernes nung ako'y sumakay ng bus hanggang kanina, madaling araw, galing ho ng Central Luzon. Ang biyahe po galing Metro Manila papunta ho ng Tarlac City. Dati yung unang binabanggit ko, February 20, nagtaas na yun Nagtaas na yun ng konti noon ng 6 to 7 pesos. Depende sa bus company. Alam mo ba ninyo ngayon, yun pong dati na pamasahe, aircon bus, noong February 20, dahil yun yung ipinabot ko sa kanya yung impormasyon kay Attorney Vigor Mendoza. Ngayon ho, mga kababayan, nagtaso ng 273 or 277 ang one-way ticket from Quezon City to Tarlac City. 277 dati. Alam mo ba ninyo ngayon 315? Diyan laki ho nang itinaas. Tapos si Bibida, hindi yata nabibigyan ng tamang impormasyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Miss Leth. Hindi yata nabibigyan ng tamang impormasyon. Nagtaas. Yun ang sinasabi. May mga press releases yung
mga bus company na hindi daw ho sila magtataas dahil wala pa namang inaprobahan pong pagtataas at kung merong inaprobahan pala ay binabawi, dinifer, pinagpaliban sa pamamagitan ng atas ng presidente. Hindi ho, nagtaas na ho sila. Eh, magkano yon? Kung 77, tapos 315 ngayon. Eh, may na ako sa math eh. 15 plus 23. Magkano yun? Di ang laki. Ang laki. 350 pesos. Sus Mariosep. Alam po ninyo, yun hong mga mananakay, ako po nagsasalita bilang isang commuter. Yun pong pagtataas sa pasahe, singil sa pasahe, ay hindi naman ho yan masyadong pinoproblema, Engineer Het eh. Dahil convenient na ho ngayon yung mga bus, mga unit ng mga bus eh. Ang ganda na ho ngayon eh. Malakas ang aircon, mga bagong bus, wala na yung kakarag-karag, wala na yung mausok, at meron pang ibang mga amenities dun sa loob. Like, siyempre, hindi mawawala yung for entertainment. Nandun yung mga LED television at nandun pa yung charging port. Malaking bagay dun sa mga walang dalang mga power bank para sa charging ng kanilang cellphone. Hindi naman ho masyadong yan eh. Malaking bagay eh. Dahil naiintindihan ho ng mananakay yung kalagayan ho ng ating mga driver. Kaya nga lang ang problema ho, ang problema ipiwi na hindi nabibigyan ng tamang impormasyon ang presidente. Sinasabi niyang walang pagtataas, hindi tayo magtataas dahil kailangan niya ng ating mga kababayan. Pero ang realidad ho, nagtaas na ho sila. O sige nga ho, yung mga nakamonitor sa atin, i-send ho ninyo kung saan man hong social media platform kayo nanonood sa ating pag-broadcast ngayon, sa YouTube man yan o sa Facebook, kung magkano itinaas ng pasahe sa jeep sa inyo. O yan, siguro yan, nagbibigay na ako ng impormasyon, Attorney Vigor Mendoza. Hindi, kung gusto pa ninyo ng ebidensya, ako ho mismo sasabing, pero hindi ako nagrereklamo. Dahil yung mga nasasakyan kong mga bus, yung mga bus na bumibiyahe ho sa amin, yung papunta ng Baguio, papunta ng Pangasinan, papunta sa iba pang lugar dyan sa northern Luzon, ang gaganda ho eh. Hindi ho kami nagrereklamo, kaya lang ang problema nga lang, ang ipinagyayabang ng Pangulo, hindi magtataas ng pasahe o pinipigilan niya, ipinagpapaliban niya yung pagtataas ng pasahe. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Kaya kawawa naman ang Pangulo. Nabibigyan ng maling impormasyon na hindi magtataas ng singil sa pasahe. Pero ang realidad, yung atin hong mga kababayan nagbabayad ho. Isipin ninyo yun, 15 plus 27. Ang laki. Laki naman nun. Ang laki ho nun. Kusang nagtaas na lang. Sige, kayo na lang ang masunod, mga bus company. Pero ulitin ko, hindi ako nagre-reklamo dahil magaganda na ngayon yung mga bus. Mega Balita Linggo. 11 minuto na ho bago magikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman
ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Ay, good morning ho kay Mayor Jenny Mendoza ng lalawigan ho ng Batangas, particular na dyan ho sa Talisay. At syempre kay Congressman Ador Urbano sa ikanim na Ador Pleito. Ador Urbano, condolence nga pala kay Kuyang Mar Urbano. Kay good morning din kay Congressman Ador Pleito sa 6th District ng lalawigan ng Batangas. Mega Balita Linggo. Samantala, pinuri naman ni dating Senador Manny Pacquiao ang pagbuo ng mga larong halaw sa kanyang buhay kasunod ng isang historical partnership sa DG Plus Interactive Corporation. Formal na isinagawang kasunduan sa isang contract signing noong araw ho ng Miyerkules, Marso 25 sa Shangri-La, The Fort, kasama si DG Plus Chairman Eusebio Tanco at iba pang mga executives ng nangungunang online game sa bansa. Ayon kay boxing legend Manny Pacquiao, espesyal ang partnership na ito dahil naipakikita sa ating mga kababayan ang kwento ng kanyang buhay sa pamamagitan man ng mga laro na magkukwento at nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino sa buong mundo. Kabilang sa mga ipinakilalang laro ay ang Pacquiao Fortune, Money Punch, Pacman's Bingo Boom at Boxing King Pacquiao. Yan o, yung nakikita ho ninyo. Yan yung mga laro ng DG Plus kung saan ay Manny Pacman na inspired ho yung mga laro. Siya mismo yung character ho sa mga laro ho na yan. Ang partnership sa pagitan ng dating senador at Bingo Plus ay ang udyat din ng pagsasama ng digital payment platform ni Pacquiao, ang MoneyPay, sa mga brand ng DG Plus gaya ng Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Ayon kay Tanco, ang kanilang pangunahing layunin ay itaas ang antas ng digital entertainment upang maging ligtas, transparent at kapaki-pakinabang
ang pagpasok ni Pacman sa DG Plus ay pagdadala ng isang kampyon na magsisimula ng bagong yugto ng libangan sa bawat isang Pilipino. Mega Balita Linggo. Samantala, ligtas nang nakabalik sa kanyang tahanan sa lalawigan ng Cavite ang isang lalaking nag-viral sa social media matapos magpalaboy-laboy sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa social media post ni Senate Committee on Health's Vice Chairman, Senador Bongo, makikitang kasama niya si Danilo Dimala, isang tubong Cavite na napadpad sa Zamboanga ilang buwan nang nakalilipas. Ayon sa ulat, umuwi mo si Dimala sa Zamboanga ngunit nadismaya nang madiskubre na may iba pang kinakasamang kanyang asawa. Dahil dito'y nagpasya siyang lumayo at magsimulang magpalaboy-laboy kung saan-saan. Sa tulong ng isang vlogger, mga residente, netizens at mga lokal na opisyal ay naiparating sa mga otoridad ang kanyang sitwasyon hanggang sa makarating ho ang kalagayan nito kay Senador Bongo na agad namang tumugon upang matulungan siyang makauwi mula sa Cavite. Ay! Yan na ho ang kalipunan ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Sa ngalan ho ng bumubuo ng DZRH News Center, ako pong muli si Val Gonzales. Hanggang sa susunod na linggo, antabayanan si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Oras 2 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,